ECE 22.06 na yung safety rating niya. Cons ko lang talaga dito sa Spider Arrow 2 is yung weight niya. Pero parang konti lang naman yung ano niya, yung wind noise. So for today's video, pag-uusapan natin itong main vlogging helmet natin. So eto nga pala guys ang Arrow 2 modular helmet ni Spider. Very versatile ang mga modular helmet. So magandang helmet to guys. Pero pag-usapan natin yung mga pros and cons niya. So nabili ko pala to nung December pa. Parang naging Christmas gift ko sa sarili ko. So nabili natin to SRP. So yan ang SRP nito, nasa 4,990 ata yun. Pero kung bibili kayo online, pwede nyo to makuha for less than the SRP price. So ayan guys, makikita nyo, poging-pogi tong Arrow 2 helmet natin. Okay, so pag-usapan na muna natin yung pros. So masasabi ko dito guys, unang-una yung safety rating niya. So itong helmet na to, ECE 22.06 na yung safety rating niya. So yung rating na yan yung pinaka safe na rating as of the moment. So yan, updated si Spider dito sa modular nila. So ang sunod naman, maganda yung visor niya. So based sa mga na-try kong helmet or mga nagamit ko na, like from SEC and Evo, yung visor niya is mas maganda compared dun sa dalawang brand na yun. Well, para lang sa akin, mas maganda yung visor na itong Spider. So for example, yung dual visor niya, kung i-compare ko dun sa other helmets ko, parang mas clear yung nakikita ko. Kasi yung sa SEC or Evo, masyadong parang dark, much darker yung sa dalawang yon. Pero eto, yung sa Spider Arrow 2, nakakita ka pa kahit gabi, and at the same time, kung maaraw pa, hindi ka nasisilaw. Ang isa ko bang nagustuhan dito ay yung airflow niya. So may mga vents siya sa taas ng helmet and then sa likod at sa unahan. Nung inalis ko yung mga paddings nitong helmet, nakita ko na legit naman talaga yung mga air vents niya. And then kapag nag-rides ako, nafe-feel ko na may hangin na pumapasok talaga guys. And then, nagustuhan ko siya dahil nga modular helmet siya. May problema kasi tayo sa ulo. I mean, mahirap kasi humanap ng sizing para sa ulo natin. Lalo na sa mga local brands, mahirap humanap ng mga size para sa full face helmet. Kaya talagang modular helmets yung gamit ko ever since. Tapos yung nito, yung inner paddings or yung cheek foam nya, maganda rin siya compared dun sa dalawa natin na helmet, yung SEC at Evo. And then parang may graphics siya sa loob. Parang may design yung foam niya. Tapos yung niya, yung foam, parang yung texture? Yan? Parang microfiber. Parang microfiber yung texture ng cheek pads niya. Kaya kung susuotin nyo siya na walang balaclava, comfortable naman siya. So sa cons naman tayo. Ang pinaka cons ko lang talaga dito sa Spider Arrow 2 is yung weight niya. Mabigat siya guys compared dun sa dalawa kong helmet. Pero hindi naman actually malaki yung difference sa bigat based on numbers. Pero kahit ganun lang nga yung difference, nafe-feel ko siya. Kasi etong Arrow 2, nasa 1,800 grams or 1.8 kilogram siya. Yan wala pa yung kasamang like intercom. Tapos etong vlogging setup natin, hindi pa siya kasama guys. Ang sunod naman yung pricing niya. Kasi eto, kung kukunin nyo siya ng SRP, nasa 4,990. So almost 5,000 pesos na siya guys. Medyo may kamahalan siya for a local brand. Kung i-compare nyo yung pricing na to, konti na lang yung idadagdag nyo, makakakuha na kayo ng LS2.
na modular, di ba? So medyo may kamahalan lang siya. Pero ano to kasi, parang ito yung isa sa pinaka premium na helmet from Spyder. Parang ito na yung isa sa mga top of the line na modular helmets nila. Ang isa pa na cons na naiisip ko, yung sa wind noise niya. Kapag yung takbo natin is around 80 to 90 kph, noticeable na yung wind noise. So parang may naririnig akong sumisipol ba. Actually, check natin yung wind noise para marinig nyo rin. Pero sana buwelo yung kalsada dyan mamaya. Try natin magpatakbo ng mga 70. So yan guys yung mga cons para sa akin. Ang medyo lang talaga yung sa weight niya. Kasi nga, ba tayo nagwa-vlog. So di ba 1.8 kilogram yung helmet. May nakalagay pa ako dito ng intercom. Tapos yung vlogging setup natin, itong action camera. So nasa around 2 kilograms yung weight niya. Kaya yun talaga yung isa sa parang downside na ito. Mabigat lang talaga. Pero ang alam ko din, ganun talaga kasi yung mga modular helmets, mabigat. So ayan guys, try natin dito yung wind noise. So buksan ko muna yung visor para marinig natin yung wind noise niya kapag nakabukas yung visor. Patakbo tayo ng mga 60 or 70. Ayan guys, nasa 60. So hopefully may naririnig kayo kasi etong DJI mic natin naka-on yung noise cancellation niya. So isara naman natin yung visor. So kumusta? May difference ba guys? Pero parang konti lang naman yung niya wind noise. Pero yun na nga, meron pa rin. So ayun yung wind noise test natin para dito sa Spyder Arrow 2. So more on about sa weight na itong Spyder Arrow 2. Uy, wait lang guys, may bombero. May sunog ata guys. Naku, saan kaya papunta to? So ayan guys, pakita ko lang yung itsura ng ating helmet. So pogi siya actually. Pogi! So about ulit tayo sa weight. Kapag nung unang bili ko siya, since mas mabigat siyang konti compared dun sa Sec and Evo natin, parang maramdam ko yung bigat niya sa long rides. Pero syempre kung lagi nyo tong gagamitin, parang masasanay ka na rin naman. Yan ang masasabi ko dito sa Spyder Arrow 2. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, mga around 8 out of 10. Bakit? Kasi yung pricing niya, kasi dahil sa price niya na 4,990, konti na lang yung idadagdag mo, makakabili ka na ng global brand na helmet like LS2. And then another, yung weight niya, mabigat siya guys. Pero ganun talaga ang modular helmet, mabigat. So actually marirecommend ko naman siya, lalo na kung wala rin na kumakasya ng mga full face helmet sa inyo. Maganda itong Spyder. So yun lang naman guys, dito nagtatapos yung quick review natin dito sa Spyder Arrow 2 modular helmet. Oo nga pala, mag-like and subscribe kayo guys. So please, sa barakaray, Kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong reviews about gears, mag-like and subscribe kayo dyan guys. Okay, abangan nyo na lang ako sa mga susunod na video. Hopefully magawa ko na yung natin, yung parang mag-adventure tayo. Medyo busy pa kasi tayo ngayon eh. So yun naman guys, salamat sa panonood. C Moto G out.